Tapos, buksan na natin yung ating ampli. So, ayan, umikot na yung ating fan ng ating ZKHT21. So, volume natin. Tapos, play natin. I feel like I'm losing my mind. Pakinggan nyo yung instrument, guys, ha. I feel like I'm losing my mind. Yun guys, welcome po uli sa ating vlog. So, bali ang bago nating project ngayon ay nagpagawa tayo ng speaker box na ayan, para sa 6x9 guys. Ayan. Sa 6x9 na speaker na ilalagay natin sa likuran ng ating sasakyan. Sa may back seat sa likod. So, ito yung salamin. So, lalagay natin siya. So, banda nandito siya sa likod. So, may sandalan. So, sa ibabaw nun. Ayan. So, ito yung pinagawa natin. So, meron kasi tayong kakilala na naggagawa ng woodwork. So, ayan. Magaling siyang gumawa. So, kahit pa paano, ay nasukat niya yan sa ating sasakyan. Sukat na sukat siya. So, bali left and right channel din yan. Kaya dalawa siya. So, ito yung isa. Ayan. Lalagay natin siya left and right channel. Kasi naka-subwoofer na tayo. Nakahiwala yung bass. So, yung subwoofer nasa trunk. Kailangan natin ng pamboses. So, meron tayong dalawang speaker dun sa gilid ng sa pinto, pero mas maganda meron din sa likod na lumalabas na full range. Sa full range natin 'to ikakabit. Yan. Tapos yung ating speaker na gagamitin dito, guys, ay ito. Yan, ito. Yan, ito yung ating gagamiting speaker. 6x9 siya na ayan o, HMC. Ayan, HMC. Ibig sabihin yan, Hyundai Motors Corporation ang may gawa. So, ito kasi yung stock na speaker nung sasakyan nung hindi pa natin siya minomodify. So, ito yung nakalagay dun sa likod. Ang problema, sira na to guys. Sira na to dati kasi yung gilid nito ay naging brittle tapos natanggal na yung gilid niya. So, ang ginawa natin ay bumili tayo ng surround tapos ni-restore natin siya para magamit uli natin. Kasi ayos pa naman yung kanyang coil. Ayos pa yung kanyang coil eh. So, hindi naman siya ganong tinotodo. So, hindi rin naman siya ganong nilalakasan. Kaya maganda pa rin yung tunog niya. Ang problema, gumagaralgal siya dati kasi nga yung surround niya ay natunaw na. Kasi nakapaganyan siya sa likod eh. So, pag tumama yung araw dun sa windshield, sapul siya. Mainit siya palagi. So, naging brittle siya. Pero ito, paper naman yung cone niya, matigas. So, hindi naman siya naging brittle. Hindi naman siya naging brittle. Yung ano lang, dati kasi foam yung nakalagay dito eh. Yung foam type na surround. Ito kasi ay rubber. Yung binili ko yung bago. Rubber na siya. So, napakadali lang ng buhay ngayon kasi isang pindot mo lang sa Shopee, magkakaroon ka na nung kailangan mong item. So, in-order ko siya sa Shopee. So, papakita ko sa inyo yung order natin kung magkano yung surround. Kung gusto ninyong, meron kayong mga ganitong speaker na ayos pa, pero sira yung surround, pwede kayong bumili. Yan. Ganun lang ang gagawin nyo. Tapos, mare-restore nyo siya. Tapos, siyempre, lalagay natin siya rito. Ayan. Kasyang-kasya yan. Ayan. Tingin ko kulang lang sa butas to eh. Baka magdadagdag tayo ng butas kasi parang hindi lalabas yung base dito sa ganito kalaking butas. Ayan. Ito naman eh, hindi ko dito idadaan yung wire. So, gagawa tayo ng daanan ng wire niyan pagka i-fix na natin. So, sa ngayon, testingin muna natin. Okay? Testingin natin. Tapos, ipapakita ko na rin sa inyo. Pero bago natin testingin, ipapakita ko sa inyo kung paano ko na-restore to. Okay. Yes, set up lang natin dito yan. Ganyan ang itsura niya. Yan. Maganda naman yung itsura niya guys. Oh. Yan, pagka nakakabit. Ganun siya. Yan. Tapos, kabila, ganun din. So, dalawa yan guys eh. Ito yung isa. Dalawang surround yung binili ko para ma-restore ko siya. Okay. Ayos na ayos to guys kasi tapos ito binugahan lang ng primer eh pero
babalutin ko to ng ano, ng carpet. Babalutin ko siya ng carpet. Nakakulay nung sasakyan para naman uniform sila. So, gaganon mo lang yun dito. Yan. So, dadaan natin. Tetestingin lang muna natin kung okay siya. Yan. So, okay naman yung pagkagawa nung gumawa. Ayan. Sukat na sukat eh. Ganyan yung itsura niya. Ayos. Yan. So, ganito ko siya guys ginawa. Yan. Ganito ko ni-restore tong speaker na to. Panuorin nyo to. Ayan guys, bali ito na yung ating speaker na 6x9. Kung makikita ninyo, wala na siyang surround. Ayan, natunaw na kasi yung surround niya dahil sa araw. Foam type po yung dati niyang surround. Ngayon ay papalitan natin yan. Ayan, bali guys, ayun yung binili natin na surround. So, unpack natin. So, titingnan pa lang natin ngayon. Ngayon ko pa lang ito makikita guys eh. Pero tingin ko sukat na sukat naman. Okay, subukan natin kung anong itsura niya. Ayan, kung kaparehas na kaparehas ba nung nakalagay dun sa description nung binili natin. So, ayan siya. Ayun. Ayan, mukhang okay naman. Ang ganda. Maganda pa lang itsura niya guys. Oh, hindi naman siya, ayan oh, kasukat naman. Mukha namang okay. Ayun. Okay, ayos. Ayan, bali alisin muna natin siya. Ayan, tapos ayan, alisin natin tong nasa gilid na to. So, madali na lang tong matanggal kasi yung ilalim niya ay ano na rin eh. Deform na rin yung nasa ilalim niya yung pandikit. Kaya hihilahin mo lang matatanggal na siya. Ayan no. Ayan, tanggal na siya kaagad. Ayun, yung isa rin tanggalin natin. Ayan no, halos hilahin na lang natin. Uy, naputol na pala to. Ayan no, putol na rin siya. Medyo malutong na rin siya dahil sa araw. Grabe talaga yung araw, napakainit kasi araw-araw ganyan. Ayan no. So didikitan na lang natin uli ng contact cement yan para maayos natin. Ayan, ganyan lang naman ang itsura niya. Plastic din yan pero ayan no. Lumutong na siya dahil sa katagalan ng nabababad sa araw. Ayan guys, bali linisin lang natin, tanggalin natin yung mga dati niyang pandikit. So, kuha lang tayo ng scraper. Scrape lang natin para matanggal. Ayan o. Gaya niyan. So, ingatan lang natin na wag nating ma-damage yung cone kasi baka naman matamaan natin. So, ganyan lang ang gagawin. Ayan, tatanggalin lang natin yung mga debris. Yung mga debris, yung mga naiwan na dating pandikit. So, ayan. So kung i-scrape natin medyo matigas din eh. So pero hindi naman na siya ganun kahirap. So basta medyo matalim yung ating muntikan pa. Kailangan pala ingatan. Baka madali pa yung sayang naman kung masira natin yung pinaka cone nya. So ganyan lang, i-scrape lang natin tapos lilinisan natin. Yan guys, bali brushin natin, tanggalin natin yung mga alikabok. Medyo niliha ko yan guys, hindi ko na lang na-videohan kung paano ko siya niliha. Pero para makinis siya, niliha ko. And then lalapat na natin yung ating nabiling bagong surround. So kailangan lang to bawal tayo magkamali. So kasi pagka nadikit na parang pangit na siya pag hinila natin. Baka ma-damage natin yung pinaka-papel na cone. So ganun lang ang gagawin natin. So ayan siya. Yan, tapos kunin natin yung ating contact cement. Tapos gumamit lang ako ng stick dito guys eh. Pero kung meron kayo nung parang maliit na spatula, mas maganda. Kasi may ilapat ninyo ng maayos yung pandikit. So contact cement lang to guys. Ito yung pandikit ng vinyl eh. So para rin siyang rugby pero alam ko mas matigas to. So mas matigas siya. Yan, bali papalibutan mo lang siya, lalagyan mo siya lahat guys. So yan, papahiran lang natin. Halos matatapos na rin naman pala. Ayan o, papahiran na natin. Papahiran mo lang ng yung sakto-sakto lang naman, wag naman masyado marami. Yung sakto lang. Yun, bali yung inner na gilid nalagyan natin. So yung labas naman, ayan.
Yung ito naman yung ididikit dun sa may ano, pinakagilid nung pinaka-basket nung ating speaker. So ayan, lalagyan lang din natin, dikit lang din na dami, wag naman masyado makapal kasi pag ating idinikit ay ano rin siya. Parang magiging excess din siya sa gilid. So pangit naman pagka bubukol din siya. So ganun lang. Ayan, kailangan lang din tiyaga kasi no. Tsaka yung kamay mo kailangan hindi malalagyan kasi medyo malagkit, didikit siya. So ayan, ganyan lang. Oh. Ayan. Medyo mahirap kasi 6x9. Siguro kung bilog to mas madali. Mas madali siyang lagyan. Okay. Ayan, lalagyan mo lang lahat. Yan, after malagyan mo siya ng adikate na dami ng pandikit, so ilalapat na natin siya rito sa ating speaker. Yan. Medyo kailangan paglapag mo sakto na para konting hilot na lang yung gagawin mo kasi yan baka kasi madikit. So, saka lang, yung kamay ko ay malagkit, pupunasan natin kasi medyo nalagyan. So, punasan lang natin yung ating kamay. Yan, tapos yan, para pag hinawakan mo siya ay walang pumahid sa ibang part. So, yan. So, yan. Tapos, habang basa pa yung ating pandikit, ay hilutin na natin kaagad. So, kasi kapag kaya na medyo natuyo na, mahirap na siyang hilutin. So, make sure lang na gitnang-gitna yung pagkakadikit natin kasi kapag ka mas masikip sa kabila, tapos mas maluwag yung ng pagkakadikit ng kabila, baka hindi pantay yung maging galaw nung ating speaker, magbago yung performance niya. So, kaya kailangan gitnang-gitna. So, yan. Hilutin na natin yung mga nakabukol, yung mga kulubot. Yan, hilutin natin yun habang basa pa yung pandikit. Ayan. So, syempre yung sa may bandang papel hindi natin siya masyadong dinidiinan. So, hinahawakan ko yung ilalim niyan guys habang dinidiin ko. Yan, hinahawakan ko ng daliri ko. Sinisiksik ko sa ilalim yung daliri ko tapos tsaka ko tinutulak. Yan. Kasi kapag tinulak mo siya ng hindi mo sinusuportahan sa ilalim ay ayan, baka tabingi yung pagkakakabit mo. Ayan, hilutin lang ng maayos. Tapos pag kaya nadikit, maayos na siyang nakadikit kapag ayan, nahilot mo na siya. Ayan, mukha naman pantay yung nagagawa natin. Ayos naman. Yun, ayos. Yan, ganyan ang itsura niya guys pagka nahilot na natin. So, patag na patag naman yung pagkakagawa natin. Ayan, kung titignan nyo, ayan. So, ayan, medyo, ayan, itutulak nyo lang siya. Nang nasa ilalim yung daliri nyo. So, ayan, ayos na. Yan, yung procedure na to, ganito rin yung gagawin natin dun sa isa. So, dalawa kasi yung ating speaker So, pinakita ko na sa inyo yung Ayan, so, nahihilot na natin. Medyo matigas na siya ng konti. Ayan nakadikit na siya. Ayan. Mukhang nakagitna naman so far. Ayos. Ayan. Tapos yung plastic niya sa side, syempre, lalagyan din natin ng contact cement para maidikit natin. So, ganun din ang procedure. Ayan. Na-applyan lang natin yung lahat ng gilid nung plastic na yan. Tapos, ayan, yung sakto lang din, yung adicate lang. Yun, after ma-applyan natin ng pandikit, ilalapat na natin dito sa gilid ng ating speaker. So, ayan. So, sakto naman siya. Sakto pa rin. So, bago na yung kanyang pandikit, medyo titibay na siya kasi yung goma, madali siyang madikitan ng ating contact cement. Madikit ang contact cement sa goma. Ayan. So, ganyan na naging itsura niya. So, kailangan lang nito ay i-compress natin habang basa pa. Ayan. Ayos. So, ganyan lang.
Ganyan lang naman ang paggawa guys, medyo yan. Yan, tapos fast forward na guys, nagawa ko na sila parehas. Ang ginawa ko ay naglagay muna ako ng clamp na 4 para makompress yung goma. Ayan, inigpitan ko ng konti hanggang sa matuyo yung contact cement. Ayan, para dikit na dikit sila. Yun, tapos fast forward na guys, natuyo na siya. So after 24 hours pinatuyo ko. Ngayon naman ay lalagyan natin ng tape. Yan, tetape pa natin yung gilid ng ating surround. Masking tape yan para naman ma-repaint natin yung gitna niya. So yan, lalagyan natin siya ng tape. Papalibutan natin. Yun, tapos nagupit tayo ng kapirasong papel. Ididikit natin siya para matakpan naman natin yung ibang part ng ating speaker para hindi siya mapinturahan ng spray paint. Yan guys, titirahin natin siya ng matte black na spray paint. Pero yung adicate lang din, wag masyadong makapal kasi baka naman mababad sa pintura at tumigas masyado yung ating cone. Yung sakto lang din. Yan, pag nakita yung coated na siya, okay na yun. Wag niyo na masyadong kapalan. Okay na yun. Yun, tapos ayan na guys yung ating finished product. Ayos na siya. Yun guys, nakita ninyo kung paano natin ni-restore yung ating 6x9 na speaker. So, madali lang naman. So, ako hindi ako marunong first time ko siyang ginawa. First time kong ginawa na mag-restore ng speaker. Kasi syempre dati, mahirap namang humanap ng surround. Ang hirap niyang humanap. So, parang dadayuhin mo pa siya sa Quiapo. Sa Quiapo kasi bilihan ng mga ganun o kaya sa Raon. So nakakabili ng mga ganun. So medyo pamasahe mo pa, tapos pagod mo pa. Ang ginagawa lang dati, pinapasabay sa mga electronic shop. Kung bibili kayo, mga technician na kakilala mo na lumuluwas. Kasi parang Bulacan to Quiapo, na medyo malayo yun, masakit sa ulo ang biyahe. So ngayon, dahil sa Shopee, mabilis ang buhay. So nakatipid tayo kasi siguro makaka2,000 rin ako rito sa dalawang kung yung medyo okay na 6x9 ang bibilin mo. So ganun din siguro mabibili mo So medyo nakatipid tayo ng konti kasi yun lang ang binayaran natin. So medyo oras lang ang kinain. Pero okay naman, nagawa natin. So testingin na natin siya. Yun guys, bali testingin na natin. Ayan guys, nakasetup na siya. So papakita ko sa inyo. So ayan. Yun, nakakabit na siya dito sa ating amplifier. So, syempre, tetestingin natin yan kung okay pa rin yung performance ng speaker after nating ayusin. So, ang gagawin natin ay, yan, yung equalizer niya ay nasa gitna lang lahat. So, yan, nasa gitna. Para lahat ng frequency rinig natin. Tapos, sa Dolby niya, yan, gitna lang din. Yan, nakagitna lang din. So, yan ang gitna niyan. So, patayo yan. Ganyan siya. Yan. So, nasa gitna lang. Ibig sabihin yan, neutral lang lahat ng frequency. Yun. Tapos, ang papatugtugin natin ay yung may bass din naman. Yung mga palagi natin ginagamit. So, yan. Tapos, buksan na natin yung ating ampli. So, yan. Umikot na yung ating fan ng ating ZK-HT21. So, volume natin. Tapos play natin. I feel like I'm losing my mind. Pakinggan nyo yung instrument guys Please Lord give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Kick my way into be put down. It ain't your place, no, this my town. Yun guys, hindi ko na lang ganong nilakasan. Okay na yun. Ang tinesting ko lang doon kung may pagbabago ba yung kanyang tunog nung ating inayos at nung yung dating performance niya. Wala naman guys, parehas lang yung naging performance niya. So sayad, wala naman ako narinig na sayad.
garalgal, wala rin. So, goods pa yung speaker, guys. Good pa. Okay na nakatipid tayo. Okay na okay. Tapos, meron tayong magagamit na pamboses. Yun. Okay naman yung mga instrument. Naririnig siya ng maayos. Wala namang pagbabago. So, okay na okay. Kung meron kayong mga speaker, guys, na luma, na sa tingin nyo ay pwede pa, pwede. Lalo na yung mga Pioneer, guys. Yung mga Pioneer na na yung sinauna na speaker, magaganda yung mga yun. Minsan kadalasan yung surround yan napupunit, so lumuluma na. So pwede nating alamin nyo lang yung size, tapos orderin nyo online. So baka sakaling maayos nyo pa. Okay guys, sa mga susunod na video naman ay gagawa tayo ng subwoofer naman na gagamit tayo ng medyo high-end. Meron na tayong pinagawang box. Tapos dumating na rin yata yung ito. Yan. Dumating na rin yung alam ko carpet. So wala na akong oras kasi ngayon lang yung ating day off. So ito lang yung ating kinuha muna. Pero sige nga, unbox natin to. Unbox natin to kung ano itsura niya. Yan. Ito siya guys, oh. Carpet siya guys. Carpet na pang subwoofer box. So, ang pandikit lang nito ay contact cement. So, contact cement lang ang kailangan natin dito. Yung pandikit ng vinyl tiles, pwede na yun. O kung wala, rugby. Pwede rin. So, yun. So, sa mga susunod na video guys, so babalutin natin yung box natin, tapos meron pa tayong isang pinagawang box na halos ganito rin ang itsura niya. So, pang subwoofer naman. Okay guys, sa mga susunod na video. So, sa ngayon, paalam muna guys.